Meron na pong naniningil ngayon dito kay VP Sara sa kanyang mga nagawang pagkakamali nung pumayag siyang maging katandem ni Bongbong Marcos at tumakbo siya bilang Vice Presidente na dapat presidente yung kanyang tinakbuhan. So parang nangyayari ngayon dahil sa nangyaring kaguluhan, pinipersa na nila si VP Sara na umaksyon na para palitan nga itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero alam naman natin na si VP Sara, kumbaga yung binigay na payo ng kanyang ama, ni si Pangulong Duterte, sinusunod niya na wag siya yung mag-i-initiate na mapalitan si Bongbong Marcos kasi sa dun sa rules ng succession talagang siya yung papalit kung sakasakaling ang itong si Bongbong Marcos ay mapatalsik sa pamamagitan ng isang revolusyonaryong paggalaw tulad nung nangyari dun sa tatay niya dito kay Erap. So sa ganung mga pagkakataon wala talagang magagawa kundi yung Vice President yung papalit. So ngayon ito, sino ba itong nananawagan o yung naniningil na kay Vice President Sara Duterte para umaksyon dito sa nangyaring kaguluhan sa bansa natin? So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe at nakapollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe at follow button. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Ito, panoorin niyo po ito. Napanood ko po ito kahapon at sabi ko nga, naku. Medyo nagalit na si Kuya. Ito. Sama-sama, magiging extra-constitutional yun. At ayaw natin pumunta tayo ron. Bago ako magtapos, BP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa Dahig, na alam naman natin lahat doon tayo papunta, ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, Naka! sinunod ang tatay mo, hindi na natin ibahan. You owe it to the people. BP. Galit na galit si Kuya. Nadala ako dun Nadala ako dun. Ay. Alam mo, pinag-isipan ko ng mabuti ito kung ipi-play natin ito. Pinag-isipan ko ng mabuti kung tayo po ay magsasalita. Pero medyo tama si Sir Tama si Sir Pero tulad naman na sinabi ni VP Sara Duterte, naintindihan naman niya. Kaya nga 'di ba, kaya nga siya tatakbong presidente dahil itatama niya yung mali na nagawa niya. Aminado naman siya, tumingi naman siya ng sorry sa taong bayan. Kaya lang siguro out of frustration ni Sir, ni Kuya, out of frustration sa mga nangyayari at hindi na makapag-antay na sa 2028, kaya siguro yung damdamin niya ano mo yun, talagang sumasabog na. Kasi marami sa atin, marami ko nakakausap na ganyan Sa totoo lang, ito, this is true Marami kong nakakausap at yan ang sinasabi nila. Kasi naman, banat ba kaya naman namin binoto talaga si Marcos dahil naman kay Inday. Kung hindi naman niya, sana nga siya na lang tumakbo nun di ba? Kung siya siguro tumakbo, hindi tayo mapupunta sa ganitong kalalagayan Hindi sana mawawala yung trilyon-trilyon yung mga bilyon-bilyon na ninakaw nila sa flood control. Hindi kasi, totoo lang po, grabe ho ang honest. Sobra pong higpit ni VP Sara pagpapatakbo ng gobyerno ng Davao. Ay, grabe ho. Dami ko nabalitaan dyan Talagang si VP Sara Duterte nagpatakbo ng Davao, nangangatog pa yung mga tauhan dyan dahil kailangan sigurado talaga lahat ng pera ng local government o ng Davao City ay napupunta sa tama. Pero in fairness yun talaga yung kailangan ng ating bansa. Yung meron talagang kamay na bakal, stricto. Kasi kung hindi ganun yung leader na mamumuno sa atin, tulad ng ginagawa ni Bongbong Marcos, wala lang. Masasadlak lang tayo lalo sa hirap. Pero dahil nga
Yun yung nakita natin kay Pangulong Duterte, di ba? Nilabanan niya yung illegal na droga, yung korupsyon. Nakita natin talaga, naramdaman natin yung merong pagbabagong nangyari. Yung nga lang, sinira nga ni Bongbong Marcos at naging kasangkapan nga rin si BP Sara doon nga dahil nga sabi nga rito ni Manong, hindi niya kasi sinunod yung utos ng kanyang ama. So, gaya nga rin na nabanggit dito, di ba? Kaya nga tumakbong bilang presidente. Nag-announce siya, tatakbo siyang bilang presidente para ayusin niya yung gulo o yung nasira niyang, kumbaga, yung mga pagkakamali niya dati nung sumama siya kay Bongbong Marcos, aayusin niya. Kaya nga yung panawagan natin dito na tulungan natin sa 2028 itong si BP Sara na maluklok bilang presidente para yung pangako niya na ayusin niya yung kanyang pagkakamali, magawa niya. Kasi kung hindi natin siya iboboto, hindi siya magiging presidente, baliwala yung pagsingil natin sa kanya, lalo na to si Manny, yung frustration niya na paniningil niya kay BP Sara, walang mangyayari kung hindi natin siya tutulungan. Kaya meron talagang punto si Sir na at pati yung mga nakakausap ko na sinasabi na siguro hindi tayo na nakawan ng ganito kung tumakbong presidente si BP Sara Duterte. Kasi alam niyo, sure win yun noong time na yun. Sure win ho yun. Sure win ho yan. Kahit sino pa lumaban noong time na yun. Remember, napaka-popular ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong time na yun. At talagang inuudyok siya. Kasama ako doon sa mga nagrarally doon sa Sofitel. Kasama tayo nagrarally doon, nag-aantay na siya po ay magpasa ng kanyang ng candidacy for president. At yan din po ang plano ni Pangulong Duterte. Ang plano ni Pangulong Duterte tuloy-tuloy na hawak ng mga matitinong presidente ang Pilipinas. Yung anak niya, tapos may mga susunod pa bago pa yung susunod niyang anak na mga sigurado tayong mapupunta sa maayos na kalalagayan ng ating bayan. Oo. Yan po ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi nga ni Kuya at sabi rin ng mga ibang nakakausap ko na para bagang hindi nga sumunod si BP Sara Duterte kaya nagka-leche-leche. Ganun ang ganun ang punto at ganun ang punto ni Sir. And that costs not only the money of the people because of that disobedient to the father, hindi lang po yung pera ng taong bayan ang nawala. Dahil pinagnanakaw ngayong panahon na ito. Ngunit mismong kanyang tatay ay nakulong. Kaya nga sinasabi ni Kuya dito, para bagang kung meron mang magiging sobrang lungkot kung may mangyari kay Pangulong Duterte, walang iba kung hindi yung kanyang anak. Tama siya dun eh. Kasi because of that disobedient na ginawa daw ni BP Sara Duterte, according to this guy and the other netizen na nakakausap natin, because of that, nakulong ang kanyang tatay at syempre ang naubos ang pera ng taong bayan. You owe it to the people. So parang ano nga rito nakita natin kung saan magaling ito si Bongbong Marcos, mangbudol. Kasi isipin nyo, pati si BP Sara nabudol niya. Hindi lang naman tayo o hindi naman lang yung mga bumoto kasi ako hindi ako bumoto kay Bongbong Marcos. Pero yung mga bumoto kay Bongbong Marcos nabudol. So ganun kagaling mambudol itong presidente natin ngayon na ultimo pati si BP Sara nabudol niya. Kaya nga malamang sa malamang din nasa isip din ni BP Sara ngayon nga na if ever nga may mangyari doon kay Pangulong Duterte sa dahig, malamang di ba? Kumbaga masisi niya rin yung sarili niya dahil nga hindi siya sumunod nung sinasabing tumakbo siya bilang presidente. To the people. Huwag ka Yun, you owe it to the people. Nagalit na si Kuya. Galit na si Kuya. Galit na. Hindi, ako gusto ko lang gusto ko lang malaman din, Kayo po bang nanonood sa akin? Ano po ba ang sentimento nyo dito? Kasi daming share nito. Nag-trending to Oo. Pero sa totoo lang, medyo sabi ko nga, wow, ang tapang ni Kuya kasi diretsuhan niya na sinasabi kay BP Sara Duterte, you owe it to the people. Utang mo ito. Sa madaling salita, utang mo ito. Kailangan mong pagbayaran. Ang mga kaibigan lang natin na mga nangungutang na hindi nagbabayad. Galit pa pag sinisingil.
Oh, pero pag nangutang, akala mo parang asong ano? Asong ang bait-bait. Oh, ganyan si Jay eh. Pag nangutang, kala mo ang bait-bait eh. Jay, hindi si Jay Guevara, yung iba kong kaibigan. Binukay mo naman banat ba? Pag nangungutang, lahat na lang ng pangangailangan nasa kanya. Lahat na lang na masamang nangyari nasa kanya pag nangungutang. Pero pag bayaran na, galit pa. Grabe ka naman. Uy, tayo, grabe naman. O, di ba? Ganun yung mga nangungutang eh. Yung mga kapitbahay nyo yung nangutang, parang, di ba, pag nangungutang sila, parang asama mo pag di ka nagpautang kasi parang wala silang kakainin. Kasalanan mo pa. Di ba? Tapos pag nagpautang ka, sinisingil mo na, parang ikaw pa ang pinakamasamang tao sa Pilipinas. Ganun sila eh. Pero dito si Sir, si Kuya, sabi niya, VP Sara Duterte, may utang ka. You owe it to the people. Magbayad ka na. Yan ang sinasabi niya. Magbayad ka. Magkaroon ng second mistake. Kaya Yan. kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Yan. Wala nang iba. Oh! Kapag ka hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra constitutional yun. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami, nananawagan, tumayo ka na. Naka po! Yan. Mabigat yan. Ikikwento ko sa inyo yung ibig sabihin ng tumayo ka na. Nako. Kasi ganito yan. Maraming nag-uudyo kay BP Sara Duterte na tumayo na. Sabi nga nung iba, ano bang ibig nyo sabihin ng tumayo na si BP Sara Duterte? Nakaupo ba siya? Hindi, ito, walang biro ito. Ito yung tanong-tanong. Ano ibig mo sabihin ng tumayo ka na? Kasi alam mo, handa na. Handa na ang isang mapayapang revolusyon na inaasam-asam ng mga Pilipinong na dehado ngayong panahon na ito. Wala ko sinasabing rebellion ha, hindi po rebellion. Pero sometimes kasi, kailangan mo ng isang taong tatayo bilang leader at magko-command sa kanyang mga tao. And honestly, may punto si Kuya na sinasabi niya, tumayo ka na. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabihan ka ng tumayo ka na, ibig sabihin nakaupo ka. Ano ibig sabihin na nakaupo ka? Hindi ka tumatayo. Anong ibig mo sabihin, Banat Bay? Ibig sabihin, walang leader ang revolusyong ito. Ano ba itong revolusyon? Again, ulitin ko, it is not a rebellion and I am totally against any kind of rebellion or change of government which is not under the Constitution. Ayoko yan. I follow 1 Corinthians 13. So ano ibig ko sabihin ng tatayo? Tatayo lang to the point na ako ang mamumuno ng revolusyon nito, lalaban tayo para magkaroon talaga ng tunay na kaayusan sa bayan. Minsan kasi it needs confirmation from the leader. As a matter of fact, right now, marami nga nagsasabi na para bagang napakatahimik ni VP Sara Duterte sa lahat ng gulong nangyayari sa Senado. Sa gitna ng, although hindi naman siya pwedeng makialam, pero katulad nung statement na ipaparinig ko sa inyo, medyo nalamyaan ang mga Pilipino dito sa statement ni VP Sara Duterte pagdating sa Senado. Kaya nga may mga nagsasabi na para bagang ang nangyayaring nakikita pa nilang leader na lumalaban ngayon ay walang iba kung hindi si Cayetano. Yun ang nadidinig ko ha. As a matter of fact. So parang ang pinakapunto rito, nag-aantay lang ng isang leader para mapalitan nga itong si Bongbong Marcos. Kasi may mga nakukuha silang mga report na yung uniform personnel, nag-aantay lang yan ng tatayo na mataas din opisyal ng gobyerno para suportahan nila. Kasi kung halimbawa, dahil nga meron tayong rule of succession, walang iba kundi si BP Sara, kapag siya yung humingi ng suporta, malamang bumigay yung mga uniform personnel natin. Pero dahil nga sa hindi siya yung humihingi ng
pagkilos, nag-aalangan ngayon yung mga uniform personnel na bumaliktad. Gawa nga ng, siyempre, nakasalalay dyan yung buhay nila, buhay ng pamilya nila, dahil nga yung pwede silang masibak sa pwesto, sa trabaho nila, wala silang makukuhang pensyon. Alam naman natin na sweldo ngayon ng mga uniform personnel, tumaas yan dahil nga kay Pangulong Duterte. Pero dahil nga yun nga iniiwasan nila na baka masunog sila doon, halimbawa hindi magtagumpay, matanggal sila sa serbisyo, kawawa naman yung pamilya nila. Kaya kumbaga dito, susugal lang sila once na si BP Sara na yung tumayo sa gitna at mag-lead para nga doon para kunin na yung presidency. Kumbaga para palitan na itong si Bongbong Marcos, kasi nga talagang hirap na yung Pilipinas sa ginagawa niya. Kaya dito nananawagan na nga na kumilos na si BP Sara, kasi parang ang dating nakaupo lang siya na walang ginagawa. Hindi natin masisisi rin si BP Sara, gawa ng meron din siyang diskarte na kanyang sinusundan, dahil kung sakasakali nga yung iniiwasan nga dyan yung payo ng tatay nga niya na whatever happens sa administrasyon ni Bongbong Marcos, si BP Sara yung susunod. So parang ang mangyayari siya yung makikinabang kung ano mang pagkilos yung gagawin. So yun yung ayaw mangyari ni BP Sara, dahil nga makukulayan. Kaya ang inaantay na lang dito yung election sa 2028 para walang masabi na inagaw lang ni BP Sara yung pwesto at makakilos siya ng maayos. So ang pinaka dito suportahan natin si BP Sara sa 2028 para masingil natin siya sa kanyang pagkakamalingan na nagawa, na tinulungan niya si Bongbong Marcos. Although kumbaga nagbabalan ng guard dito si BP Sara at naisahan siya ni Bongbong Marcos, kaya ganito nangyari sa Pilipinas. So suporta sa 2028 kay BP Sara para maayos po ang ating bansa. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.